pamagat, ang kapre sa balete. Sa baryo ng San Roque, may isang matandang balete na pinaniniwalaang tirahan ng isang nilalang na matagal nang kinatatakutan ng mga taga roon. Isang kapre na kakaiba sa lahat. Hindi lang siya higante at maitim na nilalang, kundi kalahating kabayo at kalahating tao. May katawan ng tao mula baywang pataas. Malalaki ang bisig, balbon at malahalimaw ang mukha. Ngunit ang ibabang bahagi niya ay katawan ng isang itim na kabayo. Matipuno, may mahahabang binti at tila laging handang sumagasa. Pero ang pinakanakakatakot sa kanya, ang kaniyang tabako. Ayon sa matatanda, kapag may naamoy kang matapang na usok ng tabako sa kalagitnaan ng gabi, kahit walang tao sa paligid, nakatitig na siya sa iyo mula sa taas ng balete. Ang simula ng lagim si Aling Marta, isang mananahi, ang unang nagbabala sa mga taga-baryo. Huwag kayong dumaan sa balete ng gabi, lalo na kapag alas 12, kasi yun ang oras na nagigising siya para manigarilyo. Minsan, nagpapakita siya sa mga umaakyat o sumisilong sa puno. Pag malas ka, isasama ka niya at di ka nababalik. Ngunit tulad ng lahat ng kwentong baryo, may mga kabataang hindi naniniwala. Isa na dito si Eric, isang estudyanteng bagong lipat mula Maynila. Para sa kanya, katang-isip lang ang lahat. Walang kapre. Tsismis lang yan. Gusto ko ngang silipin yung balete. Gusto kong makita kung ano meron doon. Ang hamon isang gabi ng Biyernes, nagkayayaan ng barkada nina Eric na mag-overnight hike. Pagkatapos ng inuman sa bahay ng isa sa kanila, napagdiskitahan nilang dumaan sa balete bilang hamon. Alas 11 na ng gabi. Si Eric, bit-bit ang flashlight ang nanguna sa paglalakad. Kung may kapre dito, lumabas ka na! Sigaw niya habang ang ilan sa kanyang mga kasama ay natatawa, pero may halong kaba. Tahimik ang paligid. Tanging tunog ng mga kuliglig at hangin ang maririnig. Nang biglang amoy tabako ang paligid. Hindi sigarilyo, kundi matapang, makapal at sunod-sunod ang usok. Nakaamoy kayo noon? Tanong ni Mayet, isa sa mga kasama. Parang tabako. Biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Lumamig at mula sa taas ng balete may kumaluskos. Kakarak! Bumagsak mula sa itaas ang isang malaking nilalang. Ang kanyang mata ay pulang-pula, may usok na lumalabas sa bibig at tangan-tangan ang isang malaking tabako. Ang katawan niya ay malatao, pero ang ibaba, mga paa ng kabayo na may malalalim na bakas sa lupa. Humahalinghing ito na parang kabayo, pero ang tinig ay parang pinagsamang daing ng isang taong namamatay. Sinong mga mangangahas na istorbo sa aking tahanan? Bulong nito, pero sapat para marinig ng lahat. Nagkagulo. Tumakbo ang ilan. Si Eric, nanigas sa takot. Nakita niyang dahan-dahang lumalapit ang nilalang at bawat hakbang ay may kasunod na usok ng tabako na tila bumabalot sa paligid. Ang mga puno sa paligid ay tila nabubuhay na animoy humahadlang sa pagtakas. Habang papalapit ang kapre, naramdaman ni Eric ang bigat ng hangin, parang may humihigop sa kanyang kaluluwa. Patawad, hindi na po mauulit, iyak niya. Ngunit huli na. Ang sumpa ng kapre kinabukasan, natagpuan ng ilang kagamitan ng grupo. Flashlight, sapatos at backpack. Pero si Eric ay hindi na nakita kailanman. Mula noon may bagong babala na sa baryo. Sa tuwing makakaramdam ng malamig na hangin at makakaamoy ng tabako sa may balete, isara ang bintana, huwag dumaan doon at huwag tumingin sa puno. Sapagkat ang kapre, ang kalahating kabayo, kalahating tao na nilalang, ay naghahanap ng bagong biktima. At kapag nakita ka niya, hinding-hindi ka na makakauwi.